katotohanan at buhay, amay sa aking matatanaw. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus kay Tomas, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita." Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita po niyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami." Sumagot sa Jesus, "Matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Diya't hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakakita sa akin, nakakikita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipapakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka pa naniniwalang ako'y sumasa Ama at ang Ama'y sumasa akin. Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Ama na sumasa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y sumasa Ama at ang Ama'y sumasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniniwala kayo dahil sa mga gawain ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat pumunta na ako sa Ama. At umanghilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ng Ama sa pamamagitan ng Anak. Gagawin ko ang anumang hilingin ninyo sa pangalan ko." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Napakaganda pong isipin, halimbawa na nakakagaan kung ano man yung ating ginagawa sa buhay. Kung kaya nga po, marami sa atin hindi lamang nagpapasalamat, kundi humihingi pa ng lakas upang mapapaganda ang buhay. Pero po mga kapatid, tandaan po natin na halimbawa po pag tinitingnan natin ang ating altar, merong magagandang bulaklak. At maganda pong tingnan. Tayo po'y nagagalak at nagsisiyahan pag nakikita natin ang magagandang bagay. Pero bibihira din po sa atin, siguro ang may malalim na pagninilay, bago pa po natin makita o maamoy kung merong maamoy ng mga bulaklak, maging sa ating mga tahanan, ay sangkatutak na prosesong pinagdaanan nito na maging ang lupa ng iba'y pinagdidirihan ng init ng araw na inaayawan nung pagdidilig ay kasama po ito sa proseso bago pa po natin makita ang kagandahan ng isang bulaklak. Sa kapanahunan po natin ngayon, maraming gusto ng instant. Kaya po maraming mga bilihin ang instant na makakain at maiinom. Hindi na po tulad noon na bago po tayo makakain ng ating mga kanunuan, ay talaga namang pumunta ka pa sa bukid at mamimitas ka pa ng iyong haharbisin at bago lulutuin. Sa proseso, may dadaanan ka pang init ng araw, maglalakad ka pa. Medyo napakaganda dahil at least, bago ka kakain, nakapag-exercise ka. Kukuha ka ng panggatong, kukuha ka at magigib ka ng tubig sa balon o kung saan man. Kung kaya nga po merong prosesong pinagdadaanan. Pero kakaiba po sa ngayon. Ngayon, hindi na po masyado nakakagalaw ang tao. Maging sa kwarto mo, makakarating na ang pagkain mo, tatawag ka na lamang o magte-text ka na lamang. Ipapadaan mo na sa Grab o kung ano pa. Ihahatid sa iyo. Ito po ay nagiging lifestyle na ngayon. Kung kaya't marami po sa atin
ay nawawalan na o nanghihinaan ng pasensya. Hindi na sila makakapagpasensya na kung ating kukumpara sa dinanas ng ating mga kanunuan, ay talaga namang pinaghihirapan bago pa makuha ang kasaganaan ng buhay. Kung kaya nga po, ito din po yung mga katanungan ni San Felipe. Pakita nyo na sa amin ang Ama. Na ibig sabihin po, this is a beatific vision na napakaganda sa piling at pananahan ng Ama. Biruin mo makikita na natin ang harap-harapan ng Diyos Ama. Sinong may gusto? Palagay ko po, walang magtataasan kung sinong may gusto kaagad na makakita sa Ama. Because this is a beatific vision at alam po natin ano ang pagdadaanan. Anong pagdadaanan nito? At sinabi nga ng ating Panginoon Kristo, kay Tomas, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Ano po ito? Tandaan po natin mga kapatid, tayo pong lahat ng mga tao ay vulnerable. We are all vulnerable. We are all subject to vulnerability. Kaya nga po, sa mga matatanda na masilan, pag may nabanggit ka lamang ilang di na magugustuhan ng mga salita, magtatampo ka na. At kung mayroong mga nag-aaway, ang hirap pagkagagulian, we are all vulnerable pag ikay masaktan. Pero yun po ang katotohanan that we are all vulnerable. Vulnerable ang isa't isa sa atin. Yan po ang ating pagkatao. Pangalawa po, we are all subject to pain. Lahat po tayo ay makakaranas ng pait, sakit sa buhay. Kung nakakaramdam tayo ng sakit, ibig sabihin tayo po ay tao. We are all subject to pain. We are all subject to any sufferings and pain. Lastly, of course, tandaan din po natin kasi dito po nagsisimula ang ating paglalakbay ng malalim ng ating spiritual na buhay nang matanggap natin araw-araw that we are all subject to death, na merong katapusan ang ating buhay. Ngayon, tandaan po din natin, lahat pong ito'y dinanas ng ating Panginoong Kristo. Naging vulnerable siya. Mula pa ng pagkabata, maraming gustong pumatay sa kanya kung kaya't itinakas siya papunta sa Ehipto. That's how vulnerable our Lord Jesus Christ was in His humanity. Jesus Christ was also subject to pain and suffering. Siya po ay nasaktan ng halimbawa hindi lamang physical, psychological, emotional, nang inabando na siya ng kanyang mga mismong kaibigan at kasama araw-araw maging mga apostoles. And lastly, of course, our Lord Jesus Christ was subject to pain and death. Ano pong ibig sabihin natin? Tayo po'y dumudulog sa Jesus Nazareno, pasan-pasan ang cross. Yan po ang kahulugan. Ang cross ay simbolo ng atin mismong pagkatao. That we are all vulnerable, subject to pain and death. Anong ibig sabihin ng ating Panginoon Kristo? Sumunod kayo sa akin. Come, follow me. Take up your cross. Take up your humanity. Dalhin ninyo ang inyong pagkatao. Sundan ninyo ako. Marami po sa atin ang Kristiyano na napakalayo ang cross as gusto lamang titigan ang ating Panginoon Kristo. Ayaw nilang maranasan ang pagpata ng buhay. Pero hindi po ito ang totoo. Lahat po tayo idadaan sa sinabi ng ating Panginoon Kristong katotohanan na lahat po tayo ay magbata. Lahat po tayo ay makakaranas ng pangit at sakit. Pag hindi po natin maranasan ito at sasabihin mo, kasinungalingan po iyan. Kaya nga, ang hamon sa atin ng ating Panginoon Kristo, come, follow me. Come, take up your humanity. Dalhin ninyo ang inyong pagkatao. Sumunod kayo sa akin.
patungo sa Ama. Na ibig sabihin, hindi lamang po siya ang ating Panginoon ng titingnan, kundi sundin at hindi lamang sundin, pananahanin sa ating puso at buhay. Kasi maraming sumusunod, pero hindi dinadala ang cross na inahamon sa atin ng ating Panginoon Kristo. Kung kaya nga po, bago pa natin makapiling ang Ama tulad ng hinahanap at tinatanong ni San Felipe, ipakita mo sa akin, ipinakita na po ng ating Panginoon Kristo ang totoong pagdadala ng buhay, na lahat po tayo makakaranas nitong pagiging vulnerable, at ito'y dapat pumapasok sa ating kaisipan na hindi tayo magmamayabang dahil lahat tayo din ay nasasaktan at makakasakit. Kung kaya't babantayan natin itong mga tendency na ito. At lahat po tayo, of course, sa bandang huli, that we are all subject to death. Merong kamatayan. Pero alam din po natin, sa pangako ng ating Panginoon Kristo, nakasama din po niya tayong mabuhay tulad ng nangyari sa Kanya. Kung kaya nga, dala-dala natin ang ating pagkatao, magsusumikap tayong ang Diyos na siyang nananahan sa atin, dahil nananahan tayo sa Kanya, sama-sama tayong magpapasan ng ating cross, at ito yung cross ng ating pagkatao. Tandaan po natin mga kapatid, marami po sa atin ay naghahangad na magiging superhero, natutuwa tayo pag pinapanood. Pero dapat tayong mamangha at lalong magalak dahil being human in itself, that we accept this, we are all super. Because Christ teaches us daily the way, the truth, and the life.